Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2231, mga folder. Lumakad pasulong si Linfang, mabigat ang kanyang mga hakbang. Mukha siyang pagod na pagod. Natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay patuloy na lumulutang habang sinisiyasat niya ang kanyang paligid. Upang makapasok sa Dichi layer, ang aking kaluluwa ay dapat magsama-sama sa lupa at langit. Nagiging totoo ang mga pag-atake sa antas ng paglilinang na iyon. Kaya kapag gumamit ng apoy ang isang fire-type cultivator, talagang masusunog niya ang mga bundok. Mas malakas din ang kaluluwa ng isang Great Emperor. Magagamit din ng mga Great Emperor ang lakas ng lupa at langit bilang kanilang sarili. Mas madaling maunawaan ang layunin ng Dao kapag isa kang Great Emperor. Sa makatuwid, maraming tao ang nagsisimula lamang na maunawaan ang layunin ng Dao pagkatapos makapasok sa Dichi layer, naisip ni Linfang. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng manghuhula. Iniwan ako ng mga Diyos. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makalusot sa Dichi layer ngayon. Isip ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakasisilaw. May nakita siyang lakas sa di kalayuan na umaakit sa kanyang kaluluwa. Ano ang lugar na iyon? Tanong niya sa sarili. Walang tigil niyang sinubukang pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa lupa at langit, naghahanap siya ng mga pagkakataon, ngunit walang kabuluhan. Katulad noon, kapag hindi siya makalusot sa Huangqi layer. Baka tinatanggihan na naman siya ng lupa at langit. Dumating si Linfang sa harap ng isang napakalaking bato at tumalon sa ibabaw nito. Naka-cross-leg siya at napuno ng lakas ng kaluluwa ang hangin, at gamulong sa malayo. Ang lakas ng kaluluwa ni Linfang ay napakalakas na ngayon. Maaari niyang iwan ang kanyang katawan kung kailan niya gusto. Siyempre, pinayagan siya nitong makakita sa malayo, ngunit mapanganib din ito. Kung nakatagpo siya ng isang masamang tao, maaaring atakihin ng taong iyon ang kanyang kaluluwa. Matapos masira ang Dichi layer, kapag ang kaluluwa ng isang cultivator ay sumanib sa lupa at langit, mas madali at mas angkop na umalis sa katawan ng isang tao. Sa mga araw na ito, naglabas lamang si Linfang ng ilang hibla ng lakas ng kaluluwa upang siyasatin ang kanyang paligid. Ang lakas ng kaluluwa ni Linfang ay gumagalaw na parang hangin sa kailaliman ng Long Night City. Lahat ng nakita ng kanyang kaluluwa ay lumitaw sa kanyang larangan ng pangitain. Ito ay isang sinaunang lungsod, na may kahanga-hanga at kahangahangang mga gusali na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang chi. Ang mga gusali doon ay halos lahat ay parang mga kastilyo, at ang mga tao ay malalakas. Ang mga emperador ay makikita sa lahat ng dako. Mayroon ding maraming mga Great Emperor, at ang lungsod ay halos tila walang hangganan. Matagal na lumutang ang kanyang kaluluwa. Namangha si Linfang, anong klaseng lugar ito? May inaakit ang kanyang kaluluwa, may kayamanan ba dito? Na-curious si Linfang, kaya patuloy na lumulutang ang kanyang kaluluwa sa lungsod. Sa wakas, medyo malayo sa kanyang tunay na katawan, nakita niya ang isang kastilyo na may purple chi na lumulutang sa paligid nito na parang purple cloud. Gayunpaman, sa harap ng kuta na iyon ay maraming madilim na gusali na tila mga pintuan, ang tubig ng kamatayan ay umaagos sa ibabaw nila. Lahat sila ay naglalaman ng isang nakakatakot na lakas, at pinalibutan ang buong kuta. Ang enerhiyang iyon ay parang enerhiyang nakita niya sa King of Hell's Palace. Ano ang lugar na iyon? Isip ni Linfang. Naakit nito ang lakas ng kanyang kaluluwa. Ang purple chi ay umaakit sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang misteryosong pakiramdam. Ang purple chi ay makapal at makapangyarihan. Malamang na teritoryo iyon ng isang makapangyarihang grupo. Maraming mga cultivator ang nagtipon doon. Tila nandoon sila para maramdaman ang purple chi. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa labas ng isang kuta. May isang binata sa karamihan. May dumating dito na may kaluluwa, napakaganda. Sabi ng katabi niya. Kahanga-hanga. Sa buong lungsod, ang mga tao lamang mula sa Jiuyu's ministry ang may Purple Soul Chi, na pagkatapos ay nagiging Purple Soul Celestial Wall na maaaring bumalot sa Long Night City. Siguro ang taong iyon ay naaakit ng Purple Soul Chi. Malamig na sabi ng binata. E ano ngayon? Kahit na ganoon, maraming tao ang walang sawang sakam. Mahirap pa ring makalapit sa Jiuyu's ministry. Noon, umalis si Brother Yeying sa ministeryo ni Jiuyu at lumahok sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Natapos siya sa top 20, sobrang lakas niya. Malamig na sabi ng isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalan ni Yeying, kumislap ang kanyang magagandang mata. Gaano kalakas sa palagay mo ang may-ari ng lakas ng kaluluwang iyon? Isang hibla ng kaluluwa lang, sa tingin ko hindi siya isang Great Emperor. Baliw siyang mayabang para mapalapit iyon sa ministry ni Jiuyu. Malamig na sabi ng binata, nakakuyom ang mga kamao. Naglabas siya ng ilang sword intent, na bumaril sa malayo. Naramdaman ni Linfang ang lakas ng espada, ang kanyang kaluluwa ay kumikislap at umiwas. Gusto niyang lumapit para makita kung ano ang nangyayari doon, ngunit nakakagulat na may umatake sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang figure at tumingin sa binata sa lupa. Gayunpaman, sumimangot ang binata at ikanaway ang kamay. Gusto niyang harangin ang kaluluwa ni Linfang at mabilis na kumilos. Ang kaluluwa ni Linfang ay naghahanda ng umalis, ngunit ang lakas ng espada ay sumara sa kanyang kaluluwa mula sa lahat ng direksyon.
Mabilis nitong winasak ang thread ng kanyang kaluluwa. Idiot! Sabi ng binata. Umungol siya ng malamig, at nawala ang lakas ng kanyang espada. Sa isang malaking bato sa labas ng Long Night City, biglang idinilat ni Linfang ang kanyang mga mata, na kumikinang sa malamig na mga ilaw. Naglabas siya ng nakakatakot na layunin ng kamatayan. Malayo-layo, naramdaman ng katatapos lang na umatake sa kanyang kaluluwa ang layunin ng kamatayan at nanginginig. Gaano kalakas? Sa Long Night City, may mga purple clouds, at sa ilang lugar, may death water. Ano ito? Malamig na tanong ni Linfang sa mga taong iyon. Nagulat silang lahat, at nakaramdam ng matinding pressure. Maaaring patayin sila ng kamalayan ng nagtatanong nila. Gaya ng inaasahan, hindi matalinong husgahan ng isang libro sa pabalat nito. Mukha siyang wild at nakakatakot. Isa sa mga grupo ng Long Night City, GUU's Ministry. Sagot ng taong iyon. Ano ang mga lilang ulap? Tanong ni Linfang. Purple Soul Chi. Ang ministry ng GUU ay nagtitipon ng Purple Soul Chi ng lupa at langit sa gitna ng Long Night City. Sa ganoong paraan, ang mga kaluluwa ng mga tao ay maaaring magsama-sama sa lupa at langit ng mas madali, at maging mga Great Emperor. Nakakamangha. Kumikislap ang mga mata ni Linfang. Kaya pala napakaraming tao doon. Pinapayagan ng Purple Soul Chi ang mga tao na mas maunawaan ang lupa at langit. Tinutulungan nito ang kanilang kaluluwa na magsama-sama sa lupa at langit ng mas madali. Ang Purple Soul Chi ay misteryoso. Muling sabi ng taong iyon. Tumanggo si Linfang. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa malayo. Sa Fortune Shrine, sa isang Star Palace. Ilang starlight ang kumikislap. Maraming bituin at pagoda na ilaw. Maraming tao ang mukhang abala doon, kumukonsulta sa mga Jade Talisman, folder, at iba pang mga bagay. Nahanap mo na ba? Tanong ng manghuhula ng isang taong abala. Hindi. Lumipas ang mga taon, at marami na kaming folder. Ang mga folder ay hindi pinagsunod-sunod, ito ay napakagulo. Kailangan nating ayusin ang mga ito at alisin ang mga walang kwentang folder. Mayroon pa akong pag-asa na mahahanap natin ang folder na iyon. Sagot ng tao. Tumanggo ang manghuhula at bumuntong hininga. Napakaraming taon na ang lumipas. Nasa ilalim ng pressure si Chu Chunkyo. Ang nangungunang 10 cultivator ay talagang mabilis na umuunlad. Lahat sila ay nakalusot sa Dichi layer, maliban kay Linfang. Si Linfang ay kasing lakas na ng isang Great Emperor, ngunit kung bakit hindi siya nakalusot sa Dichi layer ay isang misteryo. Ang tanging paliwanag ay isa siyang forbidden person. Kahit na ang pinuno ng shrine ay hindi maipaliwanag kung bakit nangyayari ang ganoong bagay kay Linfang. Wala na sigurong ibang taong katulad niya sa mundo. Upang maunawaan ang bagay na iyon, kinakailangan na magsaliksik at suriin ang mga sinaunang folder. Ang forbidden person ay mas naiintindihan ang forbidden people kaysa sa ibang mga shrine, bagaman. Ngunit gayunpaman, ang mga alamat lamang ang natitira tungkol sa gayong mga tao. Mas alam ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang tungkol sa forbidden people kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa mundo, maraming tao ang nakarinig ng ekspresyong iyon, ngunit hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nasimulan mo na bang tingnan ang mga folder na nasa basurahan? Oo, kalahating taon na ang nakalipas. Pagkumpirma ng taong iyon, ang Fortune Shrine ay umiral ng napakatagal na panahon, mayroon silang kasing dami ng mga folder gaya ng mga bituin. Sa sandaling iyon, may sumugod na pumasok. Lumingon ang manghuhula at nagtanong. Matandang kaibigan, bakit nagmamadali? Siya ay isang napaka-core na miyembro ng Fortune Shrine. Nahanap ko na, sabi ng matanda na nakipagkamay. Nagbigay siya ng isang makentab na bagay sa manghuhula. Ang manghuhula ay namangha, at mabilis na inilagay ang kanyang makajos na kamalayan sa loob. May isang pangungusap lang, nagsimulang huminga ng mas mabilis ang manghuhula. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at agad na nawala ang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Kaya pala, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2232, Purple Soul Strength. Lumakad si Linfang sa Long Night City patungo sa mga lilang ulap. Mukhang mabagal ang paglalakad niya, pero sa totoo lang ay napakabilis niya. Tulad ng mga gulong ng isang karwahe, mas mabilis ang kanilang paggalaw, mas mabagal ang kanilang hitsura. Hindi man lang siya makita ng maraming tao. Marami pa ring tao sa labas ng GUU's ministry. Sa sandaling iyon, may isang landas na nabuksan sa itaas ng itim na tubig. May mga taong lumabas sa GUU's ministry. Ilang sandali pa, huminto sila at tumingin sa mga tao. Ngayon ay open house ng GUU's ministry. Lahat ng mga taong napili, pumunta rito. Maraming kabataan ang lumakad pasulong at paakyat sa siyam na pintuan. Ang binata na umatake kay Linfang ay may kasamang babae at isa pang lalaki, sinabi niya. Kami ay mula sa Sword Sect, narito upang bisitahin ang GUU's ministry. Oo, kilala kita. Hindi mo kailangan ng token. Mahinahong sabi ng malakas na tagapagsaka ng GUU's ministry. Ang tatlong cultivator ay mukhang mapagmataas. Hindi gaanong mga tao ang nagkaroon ng ganoong pribilehiyo sa ministeryo ni GUU. Kahit na ang mga napili ay kailangang magkaroon ng isang token. Ang tatlong iyon ay may magandang reputasyon sa Long Night City, lalo na't sila ay mula sa Sword Sect.
Ang ibang mga tao ay karamihan ay mga kabataan mula sa ibang sekta at makapangyarihang grupo sa bayan. Taon-taon, ang mga makapangyarihang grupo ay pumipili ng mga disipulong ipinadala nila sa GUU's ministry para makinabang sa Purple Soul Strength. Karamihan sa mga taong iyon ay nasa tuktok ng Huangqi layer. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng Purple Soul Strength ay tulungan silang pagsamahin ang kanilang kaluluwa sa lupa at langit, at maging mga Great Emperor. Sa likod ng mga tao, lumitaw ang isang binata na magulo ang mahabang buhok at balbas. Maraming nakatingin sa kanya dahil doon. Tumingin siya sa direksyon ng GUU's ministry. Hindi lang Purple Soul Strength ang nandoon, mayroon ding Death Strength. Isang ilog na gawa sa Death Energy ang naroon. Ang lakas ng kamatayan ay medyo dalisay. Malamang na kontrolado ng grupong ito ang lakas ng kamatayan. GUU's ministry. Bulong ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malayo. Ang malakas na cultivator mula sa GUU's ministry ay tumingin kay Lin Feng at nagsabi. Aling grupo ang nagpadala sa iyo, kamahalan? At nasa iyo ba ang iyong token? Umiling si Lin Feng. Napatingin siya sa isang binata, ang umatake sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ng binata na nakatingin sa kanya si Lin Feng, may pamilyar siyang pakiramdam. Nagulat siya. Ikaw ang naglabas ng hibla ng lakas ng kaluluwa. Walang sinabi si Lin Feng. Ang binata ay umungol ng malamig at pinakawalan ng kanyang layunin sa sword, na nakatitig kay Lin Feng. Akala mo noong una ay maaari kang pumunta dito upang makaramdam ng Purple Soul Strength na may thread ng kaluluwa. Napakawalan Jia. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Nawala si Lin Feng. Nagulat ang binata, at nanigas ang mukha. Ang kanyang sword intent ay sumisipol at gumagalaw sa bawat direksyon. Gayunpaman, may isang taong palapit ng palapit sa kanya. Nakita niyang magulo ang buhok. Isang kamay ang lumitaw at lumaki ng palaki. Asar. Galit na sigaw ng binata. Lumitaw ang mga ilaw ng espada mula sa kanyang bibig at ikatlong mata, at bumaril patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, ang malamig na mga ilaw ay lumitaw mula sa mga mata ni Lin Feng na natatakpan ng buhok. Ang lakas ng kamatayan ay nabasag ang mga ilaw ng espada at sinira ang mga ito. Bumagsak ang kamay nito sa leeg ng binata. Napatulala ang binata. Kamahalan, sino ka? Galing ako sa sword sect. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Sabi ng binata. Ang mga basag at pagsnap na tunog ay lumitaw habang ang mga daliri ay nakasara. Hinawakan siya ni Lin Feng sa leeg ng mas mahigpit. Nang sirain mo ang aking kaluluwa, hindi mo ako tinanong kung sino ako. Malamig na sabi ni Lin Feng. Maging maawain. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Miyembro ito ng GUU's ministry. Ang lahat ng mga tao na ipinadala sa GUU's ministry ay maingat na napili, at namumukontenji. Kung doon sila namatay, paano mapangangatwiran ng ministry ni GUU ang kanilang mga sarili? Hindi bababasa, ang mga tao ay kailangang bigyan sila ng mukha. Wala itong kinalaman sa ministry ni GUU. Sabi ni Lin Feng. Galing siya sa Sword Clan. Kamahalan, kahit na napakalakas mo, darating ang malalakas na cultivator ng Sword Sect at papatayin ka ng masakit kapag ginawa mo ang anumang bagay sa kanya. Sabi ng malakas na cultivator ng GUU's ministry. Talaga, ako ay mula sa Sword Sect, Yusong. Kung atakihin mo ako, papatayin ka ng aking guro. Sabi ulit ng binata. Mabilis na ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo. Ang Death Chi ay lumabas mula sa kanyang ikatlong mata at sa utak ng binata. Ang mukha ng lalaki ay naging kulay abo, at ang Death Chi ay pumaligid sa kanyang katawan. Binitawan siya ni Lin Feng, at dahan-daang bumagsak ang katawan. Kakapatay lang niya sa namumukod tanging binata ng Sword Sect. Death daw. Ang malakas na cultivator ng GUU's ministry ay nakatitig kay Lin Feng. Siya ay mukhang ligaw at gustusin, ngunit siya rin ay nakakatakot na malakas. Malamang na siya ay isang emperador sa napakatagal na panahon at nagsagawa ng death daw sa loob ng 12-dosenang taon. Iyon ang tanging paliwanag sa malakas na tagapagsaka ng GUU's ministry. Kamahalan, ikaw ay malupit, ngunit ang iyong lakas ng kamatayan ay hindi ka panipaniwala. Sabi ng taong iyon, na nakatitig kay Lin Feng. Namangha siya. Si Lin Feng ay malamang na mahigit 100 taong gulang na. Pinatay mo siya. Nakatitig kay Lin Feng ang binata at ang dalagang kasama niya. Ang kanilang kapwa-disipulo ay pinatay lamang, lahat ay dahil nasira niya ang thread ng kaluluwa ni Lin Feng. Siya ay naging pabaya. Sinira niya ang soul thread ng lalaking iyon kanina. Napakayabang niya dahil isa siyang alagad ng Sword Sect, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pinalad, namatay siya para sa wala. Dapat mas discreet siya. Sabi ng isa, oo, naman. Bakit sirain ang soul thread ng isang tao kung hindi mo sila kilala? Ito ay mapanganib at walang galang. Siya ay hindi sapat na malakas, kaya siya ay namatay, ito ay ganap na normal. Kung hindi niya na-provoke ang lalaking iyon, hindi siya namatay. Pagsang-ayon ng iba't ibang tao. Ang mundo ng paglilinang ay malawak, ngunit mas mabuting maging maingat kung minsan upang maiwasan ang mapatay. Tiningnan ni Lin Feng ang binata at ang dalaga gamit ang kanyang itim na mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay, kaya't hindi sila umimik. Pagkatapos, itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa miyembro ng GUU's ministry. Maaari ba akong pumasok sa loob at maramdaman ang lilang ulap?
Nagulat ang malakas na cultivator ng Jiuyu's ministry, at sinulyapan ng bay. Si Linfang ay hindi nakinig sa kanya at pinatay pa rin ang disipulo ng sword sect, hindi niya dapat siya papasukin. Gayunpaman, ang lakas ng kamatayan ni Linfang ay hindi kapani-paniwala, at ito ay mukhang katulad ng sa kanila. Interesado siya at naintriga. Sige, maaaring pumasok. Mahinahong sabi ng Great Emperor. Ang dalawang disipulo ng sword sect ay namangha, at tiningnan siya ng mga. Hindi na sila makapaghintay na makitang patayin siya ng malalakas na cultivator ng sword sect. Papayagan kitang itapon ang katawan. Yung iba, sumunod ka sa akin. Sabi ng malakas na cultivator ng Jiuyu's ministry sa dalawang disipulo ng sword sect, habang papasok siya sa Jiuyu's ministry kasama ang lahat. Sumunod si Linfang. Gusto niyang maramdaman ang Purple Soul Strength, makakatulong kaya ito sa kanya na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa lupa at langit. Makakatulong ba ito sa kanya na makapasok sa Dichi Layer? Dinala ng mga tao ng Jiuyu's ministry ang karamihan sa isang malawak na lugar na may mga lilang ulap sa lahat ng dako. Ang lilang lakas ng kaluluwa ay gamulong sa paligid nila, at ang mga cultivator ay may hindi mapaglabanan na pakiramdam. Hindi nila maiwasang ilabas ang kanilang mga kaluluwa. Gaya ng inaasahan, ang lakas ng purple na kaluluwa ay umaakit sa mga kaluluwa ng mga tao. Iniisip ko kung may mangyayari. Naisip ni Linfang. Ang kanyang kaluluwa ay gamulong tulad ng mga kaluluwa ng ibang tao at lumipat sa mga lilang ulap. Ang mga lilang ulap ay tumibok sa parehong bilis ng kanilang mga puso. Ganito pala ang pakiramdam kapag pinagsama ang iyong kaluluwa sa lupa at langit. Pinapayagan ka nitong pagsamahin ang iyong kaluluwa kasama ng mga lilang ulap, at pagkatapos ay ang mga lilang ulap ay sumanib sa lupa at langit. Ang iyong kaluluwa ay hindi direktang nagsasama sa lupa at langit. Naisip ni Linfang. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay patuloy na tumatagos sa kulay lila na ulap. Pakiramdam niya ay nagsanib ang kanyang kaluluwa sa lupa at langit. Lalong lumakas ang kanyang kaluluwa sa ganoong paraan. Magagamit niya ang lakas ng kaluluwa at ang lakas ng lupa at langit para magsagawa ng mga pag-atake sa ganitong paraan. Napansin din ni Linfang na ang kanyang soul defense ay tumaas ng husto, kaya kahit na ang kanyang kaluluwa ay inatake, mahirap itong basagin. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang gawin ng mga cultivator na pagsamahin ang kanilang kaluluwa sa lupa at langit kung nais nilang maunawaan ang dakila at natural na daw ng lupa at langit. Ito ay magiging bahagi ng kanilang lakas. Lahat ng tao ay may 3 araw para tamasahin ang Purple Soul Strength. Kung lalaban ka gamit ang lakas ng kaluluwa, kailangan mong pasanin ang mga responsibilidad mo. Ang ministry ni Jiuyu ay walang kinalaman sa mga tunggalian. Gayunpaman, hindi ka maaaring gumamit ng pisikal na pag-atake, mga pag-atake lamang ng kaluluwa. Sabi ng miyembro ng Jiuyu's ministry. Malawak ang lugar. Ang pakikipaglaban gamit ang kanilang mga kaluluwa ay isang normal na bagay na dapat gawin. Bukod dito, maraming tao ang gustong gumamit ng higit pang Purple Soul Strength, kaya tiyak na makikipagkompetensya sila para dito. Sa ganoong paraan, mas mauunawaan nila ang mga kaugnay na prinsipyo. Ginawa rin ni Linfang ang kanyang makakaya. Nais niyang maging isang Great Emperor. Handa siyang gawin ang kanyang makakaya at gamitin ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, hindi niya alam na hinahanap ng manghuhula ang kanyang clone, para sabihin sa kanya kung ano ang nabasa niya sa folder. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2233, ipinagbabawal na katawan. Walang antas ng paglilinang. Sa Fortune Shrine. Si Linfang ay nag-iwan ng 2 clone sa Fortune Shrine. Nagsama-sama sila at naupo siyang naka-cross-leg sa naliliwanagan ng bituin na kalangitan upang magtanim. Dahan-daang naglakad ang manghuhula patungo sa kanya nang walang sinasabi. Gayunpaman, binuksan ng clone ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa manghuhula. Guro, bati niya sa isa, tumingin ang manghuhula kay Linfang, sinusubukang kumalma. Tumibok pa rin ang puso niya. Sinabi niya kay Linfang, nahanap ko ang folder. Baka may hindi magandang balita. Sabihin mo sa akin, guro. At ni Linfang, kahit na kailangan niya ng mga taon upang makapasok sa Dichi Layer, hindi mahalaga, hanggat kaya niya balang araw. Sa folder, isang sentence lang. Humanda ka, sabi sa kanya ng manghuhula. Sige. Tumanggo si Linfang. Tumingin sa kanya ang manghuhula at huminga ng malalim. Mabagal niyang sinabi. Ang mga forbidden people ay walang cultivation level, hindi sila makakalusot sa Dichi Layer. Si Linfang ay namangha, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hinatak niya ang mahabang mukha. Ang mga ipinagbabawal na tao ay walang antas ng paglilinang, hindi sila makakapasok sa Dichi Layer. Talaga bang hindi na siya makakalusot sa Dichi Layer? Guro, sabi mo noon, sumiklab ang isang malaking digmaan dahil sa isang ipinagbabawal na tao, ibig sabihin, ang cultivator ay napakalakas. Ano ang ibig sabihin nito? Ang napakalakas na cultivator na iyon ay hindi makalusot sa Dichi Layer. Tanong ni Linfang. Hindi niya naintindihan. Bakit ang isang tao na may ipinagbabawal na katawan ay hindi nakalusot sa Dichi Layer? Paano niya magagawang patayin ang malalakas na Great Emperor, o maging ang mga Holy Great Emperor bilang isang emperador? At saka mga Saint Emperor. Hindi ko rin alam. Dapat mahirap ang buhay bilang isang bawal na tao.
Siguro maaari mong subukan at mahanap ang sagot sa mundo ng iyong espiritu. Walang nakakaalam tungkol sa dating forbidden person. Gayunpaman, tiyak na siya ay isang nakakatakot na manlalaban. Panigurado, hindi ko akalain na sino man o anumang bagay ang makakapidyo sa iyo. Huminga ng malalim si Lin Feng. Kahit na sinusubukan siya ng manghuhula na pasayahin siya, may impresyon si Lin Feng na gumuho ang kanyang mundo sa paligid niya. Anong pressure? Ano ang gagawin niya kung hindi siya makalusot sa Dichi Layer? Paano naman ang kasunduan niya sa Snow Clan? Paano ang Moon Palace? Hindi niya magagawang ayusin ang lahat ng mga bagay na iyon. Lin Feng, samahan mo ako sa library. Magpapakita ako sa iyo ng ilang spells. Baka makakita ka ng bagay para sa iyo. Sabi ng manghuhula sa kanya. Tumanggo si Lin Feng. Ang Fortune Shrine ay umiral ng napakaraming taon, malamang na mayroon silang nakakatakot na mga kasulatan. Maaaring matutunan niya ang ilang mga kawili-wiling bagay. Tumingon ang manghuhula at bumuntong hininga. Hindi niya sinabi kay Lin Feng ang buong pangungusap. Kalahati lang ang sinabi niya sa kanya. Ngunit gusto niyang maunawaan ni Lin Feng ang mga bagay ng mag-isa. Ang nangyari doon ay nakaimpluwensya sa tunay na katawan ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga lilang ulap. Mukha siyang naguguluhan. Sabi niya, hindi ako makakalusot sa Dichi Layer, hindi ako makakalusot sa Dichi Layer. Kaya paano ako magsasanay ng cultivation? Maraming tao ang tumingin kay Lin Feng. Ano ang nangyayari? Bakit niya sinabi iyon? Naisip nila, ilang taon na siya. Siya ay napakalakas, ang kanyang kapangyarihan sa Dao ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa ay mahusay. Kahit na kailangan niya ng ilang taon, dapat siyang makalusot sa Dichi Layer. Anong meron sa kanya? May umuungol ng malamig. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay naging isang napakalaking dragon na sumisipsip ng Purple Soul Strength. Nagkabanggaan din ang maraming kaluluwa ng mga tao. Gayunpaman, sa bawat oras na may lumipat pabalik, ang ilang mga tao ay nasugatan pa at naalala ang kanilang lakas ng kaluluwa, pagkatapos ay umupo silang naka-cross-legged at ipinikit ang kanilang mga mata upang gumaling. Ang ilang mga tao ay napakalakas, ang kanilang lakas ng kaluluwa ay kahanga-hanga. Hindi naman nagulat ang mga tao nang makita iyon. Sa tuwing darating ang mga tao, nag-aaway sila sa Purple Soul Strength, normal lang iyon. Ang lakas ng kaluluwa ng tatlong tao ay patuloy na umaatungal at sumisipsip ng nakakatakot na dami ng purple na lakas ng kaluluwa. Maraming tao ang ayaw makipagsapalaran, kaya lumayo sila. Ang kaluluwa ni Lin Feng ay isang anino ng demonyo. Unti-unti itong lumaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakatakot na dragon ang gumalaw patungo sa kanya at mahinang nagtanong. Alisin. Ibinuka ng dragon ang kanyang bibig, gusto niyang makuha ang kaluluwa ni Lin Feng pati na rin ang Purple Soul Strength. Malamig na tiningnan siya ni Lin Feng. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang dambuhalang death demon, tumayo siya at tumingin sa kalaban gamit ang kanyang itim na mga mata. Para siyang isang malaingki black at purple na higanteng demonyo. Isang nakakatakot na lakas ang bumungad sa lalaki ang dragon ay umungal, na ngayon ay napapalibutan ng Death Chi. Hindi ako makalusot sa Dichi Layer, hindi ako makakalusot sa Dichi Layer. Kahit na kailangan kong talunin ng mga Diyos, ako ay magiging isang walang katulad na cultivator balang araw. Naisip ni Lin Feng. Hindi siya masaya. Noon, ginawa niya ang parehong bagay, naghahanap ng sarili niyang solusyon para makapasok sa Huangchi Layer. Mamatay. Galit na sigaw ng lalaki. Pilit na kumawala ang dragon, ngunit mukhang desperado ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Mamamatay na siya. Iligtas mo ang aking buhay. Galit na sigaw ng cultivator. Siya ay desperado, at nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Ngunit isang kakilakilabot na lakas ang kumukupo sa kanyang kaluluwa mula sa bawat direksyon. Ang Soul Dragon ay naging Death Chi at nawala. Hindi niya magawang maalala ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung nagawa niya iyon, hindi siya matatapos ni Lin Feng ng ganoon kadali. Ngunit siya ay naglakas loob na kumilos ng mayabang, dahil ang mga tao ay hindi karaniwang maglakas loob na lumaban sa mga kaluluwa ng gayong mga tao. Nawala ang kanyang kaluluwa, naging kulay abo ang kanyang katawan, ngayon ay bangkay na. Alam ng karamihan kung sino siya, isang henyo mula sa Luan Clan. Siya ay pinatay sa ganoong paraan, sayang, lalo na't siya ang napiling sumali. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ng iba. Ang kanyang kaluluwa ay umuungal, at lahat ay bumalik. Napuno ng hangin si Death Dao, at sinakop niya ang karamihan sa teritoryo ng Purple Cloud. Kamahalan, mag-iwan ng kaunting espasyo. O balak mo bang kunin ang lahat ng lilang lakas ng kaluluwa ng mag-isa? Malamig na tanong ng isang tao. Ang walang katapusang bilang ng mga Death Spear ay lumitaw at lumipat patungo sa kaluluwa ng tagapagsalita. Namutla ang kanyang mukha nang maramdaman ng nakakatakot na lakas ng kamatayan. Umiling si Lin Feng. Ang lakas ng kamatayan ay naglalaman ng isang nahihilati sword. Isang nakakakilabot na tili ang bumangon. Nasugatan ang kaluluwa ng taong iyon, ngunit nagawa niyang maalala ito sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kaluluwa ni Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Lin Feng, at nagpatuloy sa pagsalakay sa lugar. Tumayo ang lahat sa kanya. Napakabilis, halos siya lang ang nakinabang sa mga lilang ulap.
Sunod-sunod na iminulat ng mga tao ang kanilang mga mata at tinitigan siya ng malamig. Masyadong malayo ang mararating ng lalaking iyon. Siya lang ang nakikinabang sa purple strength. Bastos bastard. Hindi mapapatawad. Sumumpa sa isang tao ng may yelo. Walang gustong hayaang makinabang si Lin Fang mula sa purple na lakas ng mag-isa, ngunit hindi sila makaatake gamit ang kanilang tunay na katawan. Maaari lamang nilang gamitin ang lakas ng kaluluwa. Ang siyam na tao ay hindi inakala na may isang taong magiging napaka-agresibo at gagamitin ang lahat ng lilang lakas para sa kanilang sariling kapakanan. Nasiyahan si Lin Fang sa lahat. Napilitan ng mga tao na alalahanin ang kanilang lakas sa kanilang mga katawan, ngunit ano ang magagawa nila laban sa kanya? Dumating ang mga taong iyon sa pag-aakalang ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon, ngunit nalaman nilang kaharap nila ang isang nakakatakot na cultivator. Sa huli, ang lilang lakas ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Kinokontrol ni Lin Fang ang purple strength gamit ang kanyang kaluluwa. Ito ay hindi mahirap sa lahat. Ang kanyang kaluluwa at ang lilang lakas ay madaling pinagsama at pagkatapos noon, hindi na mahirap gawin ang pagsasanib ng lakas ng kaluluwa na iyon sa lupa at langit. Higit pa rito, madali niyang nagagawa ang buong lakas ng kahit anong gusto niya. Ganito ang pakiramdam kapag ang iyong kaluluwa ay sumanib sa lupa at langit. Ito ay isang kinakailangang hakbang upang maging isang great emperor. Naisip ni Lin Fang na pinapataas ang lakas ng kanyang kaluluwa sa hangin. Ang Purple Soul Strength ay madaling sumanib sa lupa at langit, kaya nagbigay ito kay Lin Fang ng magandang pagkakataon na maranasan kung ano ang pakiramdam. Lahat ay nakatingin sa kanya ng malamig, na may pagpatay sa kanilang mga mata. Bumalik sa ministry, dalawang kabataan ang lumabas at yumuko sa harap ng malakas na tagapagsaka ng Jiuyu's ministry. Pambihira ang kanilang katayuan sa lipunan. Napakarumi ng lalaking iyon. Nakasimangot na sabi ng isang dalaga. Ngunit siya ay napakalakas din. Sagot ng isa sa siyam na malalakas na cultivator. Talagang malakas siya. Ang kanyang kaluluwa ay tiyak na napakalakas. Sang-ayon ng babae. Tumingin siya sa langit at sinabi. Hindi pa siya nakakalusot sa Dichi layer, at hindi yun normal. Dapat sumama siya sa atin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2234, Mabangis na labanan. Sumali sa Jiuyu's ministry. Ngunit paano kung hindi siya makalusot sa Dichi layer? Walang pakialam na tanong ng ibang babae. Hindi talaga siya pumayag. Kahit na hindi siya makalusot sa Dichi layer, hindi mahalaga, hindi ito makakasama para sa Jiuyu's ministry. Kung siya ay makalusot sa Dichi layer, siya ay magiging napakalakas. Tumiti ang binata. Ching-er, kakailanganin namin ng iyong tulong dito. Sige. Tumanggo ang dalaga. Tinatangkilik pa rin ni Lin Fang ang Purple Soul Strength. Ang lilang lakas ng kaluluwa ay mataas sa hangin at patuloy na pumipintig. Ang lilang lakas ng kaluluwa ay naging isang dragon, pagkatapos ay isang espada, at pagkatapos ay sa maraming iba pang mga bagay. Patuloy itong nagbabago, nagagawang magbago sa 10,000 bagay ng paglikha. Isang figure ang lumitaw sa hangin. Ito ay nagmukhang isang Diyos ng kamatayan at umaatungal sa galit. Milyon-milyong nakakatakot na sibat ng kamatayan ang lumitaw. Ang pag-atake ng kaluluwa ay napakalakas. Sa lakas ko, madali akong humiram ng Purple Soul Strength. Actually, in normal circumstances, dapat kaya ko ring gawing fuse ang soul ko kasama ng Earth at Sky, pero hindi ko kaya kung hindi gagamit ng Purple Soul Strength. Hindi ko talaga maintindihan, bamantong hininga si Lin Fang. Hindi na niya kailangan pang subukan, dahil alam niyang sa normal na kondisyon, dapat ay matagal na niya itong nagawa noon pa. Pero iba siya sa ibang tao. Bakit? Naalala niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at binuksan ang kanyang mga mata. Mukha siyang naguguluhan. Walang cultivation level. Hindi siya makalusot sa Dichi layer. Paano niya may pagpapatuloy ang pagsasanay sa paglilinang sa ganoong paraan? Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tiningnan ang Purple Soul Strength. Lumipas na ang mga taon. Kung hindi siya makakalusot sa Dichi layer, paano siya makakapunta sa Snow Clan? Si Zuao ay may isang king-type na katawan at napakalakas. Sa loob ng 20 taon, mas magiging nakakatakot siya. Hindi siya maaaring manalo laban kay Zuao na umaasa lamang sa pisikal na lakas. Kailangan niyang makalusot. Sa sandaling iyon, dumating si Ching-er sa tabi ni Lin Fang at nagtanong. Ano ang pakiramdam ng Purple Soul Strength? Tumingon si Lin Fang at nakita si Ching-er. Siya ay nakangiti ng malawak at mukhang kaakit-akit. Karaniwang nakikita ng mga tao ang gayong mga babae na napakaganda. Gayunpaman, sanay na si Lin Fang sa mga ganoong babae. Napakarami niya sa buhay. Mahinahon lang niyang sinabi. Tapos na ako. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang Purple Soul Strength ay hindi makakatulong sa kanya na makapasok sa Dichi layer. Ang magagandang mata ni Ching-er ay kumikinang. Kinakausap siya nito at wala man lang siyang reaksyon. Maghintay. Sumigaw siya. Huminto si Lin Fang, lumingon at nagtanong. Ano ang gusto mo? Maraming henyo sa ministry ni Jiuyu. Kung sasali ka sa amin, siguradong makakalusot ka sa Dichi layer. Sabi ni Ching-er, nakangiti sa kanya. Gayunpaman, hindi na tumingin sa kanya si Lin Fang at nagpatuloy sa paglalakad, na nagsasabing. Salamat sa alok. Habang patuloy siyang naglalakad palayo. Ang ngiti ni Ching-er ay tumigas, at malungkot siyang tumingin sa likod ni Lin Fang.
Talagang bastos, mayabang, at mapagmataas ang lalaking iyon, ngunit siya ay isang maliit na emperador. Naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa harap ko. Hihihi, napakayabang talaga. Sabi ng binata na nakangiti ng manipis habang naglalakad palapit sa kanya. Walang nag-akala na hindi siya magbibigay ng mukha sa ministeryo ni Jiuyu. Pinapanta mo ako at inimbitahan ang tanga. Anong ibig sabihin? Malungkot na sabi ng babae. Pinahiya siya ni Linfang sa harap ng napakaraming tao. Para sa isang taong may mataas na katayuan sa lipunan na gaya niya, hindi ito maganda. Kalimutan mo na, ang taong iyon ay nakapatay ng isang tao mula sa sword sect. Tinanggihan niya ang imbitasyon namin, pero kapag lumabas siya, mahihirapan siya. Mahinahong sabi ng binata. Maaari tayong pumunta at manood. Sige. Sabi ni Ching-er, tumanggo ng sumang-ayon. Sinundan niya ang binata. Napabuntong hininga si Linfang. Siya ay tumingin malamig at hiwalay, ngunit nalilito rin. Pagdating niya sa sinaunang kalsada, ang ilang tao doon ay tumingin sa kanya ng malamig. Ang sword sect. Guro, pinatay ng taong iyon ang aming kapwa-alagad kahit na walang nakasakit sa kanya o nagsabi ng anuman sa kanya. Sabi ng dalawang disipulong umalis kanina, sabay turo kay Linfang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang kanilang guro ay nakasuot ng malinis na puting balabal at may espada sa likod. Napuno ng hangin ang kanyang layunin sa sword. Nakatitig siya kay Linfang, ang layunin ng sword ay lumalabas pa sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Linfang ay napakaitim. Pinatay niya ang lalaking iyon kahit walang nagsabi o gumawa ng anuman sa kanya. Sinira ng lalaking iyon ang kanyang thread ng lakas ng kaluluwa. Kaya wala silang sinabi. Siyempre, hindi sila pinansin ni Linfang at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Gayunpaman, sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Linfang. Manatili ka rito. Hindi siya pinansin ni Linfang at nagpatuloy sa paglalakad. Ako ay isang great emperor. Ayokong mangbuli ng mga kabataan. Tumigil ka na, mayroon kang 3 pagsubok. Mahinahong sabi ng medyo may edad na. Hindi siya lumakad patungo kay Linfang, ngunit malamig ang tunog niya, at nagsimulang magtipon sa paligid niya ang matatalas na enerhiya ng espada. Sa wakas, nagsimula siyang maglakad patungo kay Linfang, at ilang sinaunang espada ang lumitaw sa hangin. Hindi huminto si Linfang. Nagpatuloy siya sa paglalakad at tuluyang hindi pinansin ang lalaki. Sa likod niya, si Ching-er at ang binata mula sa Jiuyu's ministry ay nakangiti ng malamig. Nang ahas si Linfang na kumilos ng mayabang sa harap ng isang great emperor ng sword sect. Ang sword sect ay isang makapangyarihang grupo, at ang gurong iyon ay may magandang reputasyon sa sword sect. Isa siyang great emperor, at kakaunting tao ang makakalaban sa kanya sa sword sect. Mamamatay na si Linfang. Ang dalawang disipulo ay tumingin kay Linfang ng masama, na parabang nakatingin sila sa isang patay na katawan. Nalungkot si Linfang dahil sinabi sa kanya ng manghuhula na hindi siya makakalusot sa Dichi layer. Nakaramdam siya ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Hinayaan niya lang na palibutan siya ng mga sword energies at walang nagawa. Ang guro ng sword sect ay namangha, at galit. Ang kanyang sword energies ay patuloy na nagiging mas matindi, humuhuni habang sila ay nagtitipon. Ilang matatalim na espada ang bumalatay sa kalangitan at bumaril patungo kay Linfang. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad. Sa paligid niya, lumitaw ang mga ilaw ng Holy Spirits at naging sword intent. Ang kanyang nakakatakot na layunin ng sword ay naging mas matindi din. Kasabay nito, naglabas din siya ng nakakatakot na lakas ng kamatayan. Sword Cultivator. Isa rin siyang Sword Cultivator. Puna ng karamihan. Kawili-wili. Naglakas loob siyang harapin ng isang cultivator ng espada ng layer ng Dichi. Parang ayaw niyang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga tao ay namangha. Isang nakakatakot na matalas na espada ang umatake sa kanya, ngunit hindi tumagos. Mas maraming butas ang lumitaw sa kanyang damit, iyon lang. Anong pisikal na katawan? Ang puso ng maraming tao ay tumitibok. Ang dalawang cultivator ng Jiuyu's ministry ay namangha din. Ang pisikal na lakas na iyon. Kaya niyang labanan ang mga nakakatakot na pag-atake. Paano naging posible yon? It was a fact though, ngayon lang niya ginawa. Malamig na ungol ng medyo may edad na. Ang mga enerhiya ay nagsimulang umugang ng marahas. Ang layunin ng espada ay lamambat at naging isang dambuhalang sinaunang espada. Maaaring magsama ang lupa at langit sa mundong iyon. Maaari nitong atakehin ang katawan at kaluluwa ng isang cultivator. Hindi gumalaw si Linfang. Ang mga Holy Spirit ng kamatayan ay lumitaw at hinigop ang lakas ng kamatayan. Naging madilim ang paligid nila. Kasabay nito, ang isang dambuhalang espada ay namuo at pinahirapan ang kapaligiran sa paligid nito. Ang Great Emperor ay biglang nakaramdam ng hindi ligtas. Mamatay. Malamig na sigaw ng taong iyon. Gumalaw ang kanyang espada patungo kay Linfang. Parang milyon-milyong espada ang gumagalaw patungo kay Linfang. Kasabay nito, ang lakas ng kamatayan ay bumaba mula sa langit, ang kapaligiran sa paligid nito ay nasira at sumasabog. Tumalon si Linfang at lumipat patungo sa kanyang kalaban. Dama pa siya sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang kamao, na puno ng mapangwasak na lakas ng kamatayan. Nanigas ang mukha ng Great Emperor. Mapanghamong sigaw niya at naglabas ng matalas na soul sword. Gayunpaman, unang inabot sa kanya ng kamao ni Linfang, at nagkaroon ng brutal na pagsabog.
Agad na sumabog ang katawan at kaluluwa ng kalaban ni Linfang. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang lalaking iyon ay nakapatay lang ng isang Great Emperor ng Sword Sect sa isang suntok. Ang dalawang cultivator ng Jiuyu's Ministry ay namangha. Paano naging posible iyon? Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad palayo. Galit na galit ang itsura niya. Tumibok ang puso ng dalawang alagad ng Sword Sect. Gusto na nilang umalis. Gayunpaman, si Linfang ay tumingin sa kanila ng malamig, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Tinatakan ni Linfang ang kanilang mga kaluluwa ng lakas ng kamatayan. Agad na naging kulay abo ang kanilang mga mukha at bumagsak. Isang kisap mata, at sila ay namatay. Si Linfang ay mukhang malamig pa rin at hiwalay. Ang kapaligiran ay kulay abo sa paligid niya, lahat ng bagay sa kanyang paraan ay tila namatay. Kailangang mamatay ang mga taong nanakit sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2235, hinahabol. Umalis si Linfang. Pinagmamasdan siya ng mga tao na umalis, nagtataka pa rin, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Napakalakas ng emperador. Isang kurap at kaya niyang pumatay ng tao. Napatay pa niya ang isang Great Emperor. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa sa kanyang antas ng paglilinang. Pangunahing namangha ang mga tao dahil napakadaling napatay ni Linfang ang Great Emperor. Hindi siya gumamit ng anumang trump card. Muntik na niya itong patayin nang hindi niya pinapansin. Sa madaling salita, bago pa man magsimula ang labanan, alam na niyang walang magagawa ang isang Great Emperor laban sa kanya. Laban sa mga emperador, isang simpleng sulyap ay sapat na para patayin sila. At sinabi ko lang na sana ay maging isang Great Emperor siya. Emperor pa lang siya ngayon, nakakatakot na siya. Bulong ng binata ng Jiuyu's Ministry, tinitigan ng figure ni Linfang. Ilang daang taon na siguro siya at hindi siya makapag-level up. Kaya pala magaling siyang makipaglaban. Sabi ni Ching-er, akala niya ay napakatanda na ni Linfang. Sa kanyang mga mata, iyon ang dahilan kung bakit si Linfang ay isang malakas na manlalaban, ngunit hindi niya naisip na siya ay may talento. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang sa kung ano ang iniisip ng mga taong iyon. Naglalakad siya sa Long Night City, nakaramdam ng inis. Ang paglilinang ay kakaiba. Noong nakaraan, hindi siya masyadong malakas, ngunit at least normal ang kanyang cultivation hanggang sa maabot niya ang tuktok ng layer ng Zunchi. Pagkatapos, siya ay inabandona ng mga Diyos, at hindi niya magagamit ang cosmic energies ng lupa at langit. Ngayon, siya ay nasa tuktok ng Huangqi layer, at hindi siya makalusot sa Diqi layer, nakakainis. Ito ay mas masahol pa kaysa sa nakaraang panahon. Sa pagkakataong ito, may impresyon si Linfang na siya ay nasa dead end na siya. Kasabay nito, nalaman ng Sword Sect na pinatay ni Linfang ang ilan sa kanilang mga disipulo kaya nagpadala sila ng ilang tao upang habulin si Linfang. Sa Fortune Shrine, dinala ng manghuhuli si Linfang sa archive room at sinabi sa kanyang clone. Linfang, hindi lang mga archive mula sa malalakas na cultivator ang galing sa Fortune Shrine, mayroon ding mga papel na nakuha mula sa iba pang malalakas na cultivator. Tumingin. Gayunpaman, iba ka sa ibang tao, lumalakad ka sa iyong sariling landas. Hindi mo ginagawa ang parehong uri ng paglilinang gaya ng mga normal na tao. Kaya maaari mo lamang gamitin ang kaalaman ng ibang tao bilang sanggunian. Oo, maraming salamat, guro. Sabi ni Linfang na tumanggo. Sinimulan niyang tingnan ang iba't ibang libro at folder. Ang Fortune Shrine ay mayroong milyon-milyong hindi mabibaylang aklat. Sa labas ng mundo, ang mga makapangyarihang grupo ay handang pumatay para sa gayong mga aklat. Gayunpaman, si Linfang ay isang pangunahing disipulo ng Fortune Shrine, kaya maaari siyang tumingin ayon sa gusto niya. Ang clone ni Linfang ay dumaan sa maraming iba't ibang mga libro. Ang mga ito ay isinulat ng mga nakakatakot na malalakas na cultivator. Ang lahat ng mga cultivator na sumulat ng mga aklat na iyon ay may iba't ibang paraan ng pagsasanay sa paglilinang, bawat isa ay may kanya-kanyang paraan. Malaki ang impresyon ni Linfang nang basahin niya ang ilan sa mga ito. Ang isa sa kanila ay isinulat ng isang Sakyamuni. Sinabi nito, sa buhay, mayroong 8 kapigatian. Kapanganakan, edad, karamdaman, kamatayan, paghihiwalay sa ating minamahal, pakikipagtagpo sa kung ano ang kinasusuklaman natin, hindi naabot na mga layunin, at lahat ng sakit ng 5 standards. Kailangang pagdaanan ng lahat ang mga bagay na iyon sa buhay. Alam ng lahat ang mental at pisikal na pagdurusa na nagmumula sa mga full-orbed na aktibidad ng mga standa. Kahit na ang mga cultivator ay hindi gaanong madaling magdusa, kailangan din nilang dumaan sa mga ganitong bagay. Bahagi sila ng buhay. At sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglilinang, ang isang cultivator ay maaaring maabot ang kaliwanagan at makamit ang pagiging Buddha. Ang 8 pagkabalisa sa Budismo. Walang makakaiwas sa kanila. Naisip ni Linfang, makakamit ba ng sino man ang pagiging Buddha kung naiintindihan nila ang 8 paghihirap? Ang paghihiwalay sa taong mahal ni Linfang ay nagdusa sa kanya. Hindi niya kasama si Meng Qing, labis siyang ikinalungkot nito, at ngayon ay hindi na siya makalusot sa layer ng Diqi, isang bangungot. Ang pag-unawa sa 8 paghihirap ay mahalaga, ngunit maiintindihan kaya ni Linfang ang mga ito. Matatanggap kaya niya at yakapin pa ang pagdurusa para makamit ang pagiging Buddha? Hindi. Hindi iyon ang kanyang landas. Hindi siya Buddhist. May sarili siyang landas.
Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagbabasa. Nakahanap siya ng isa pang kawili-wiling libro. Ang ilang mga tao ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang madaig ang lahat ng mga paghihirap na may hindi matitinag na kalooban, sinusubukan na maging walang kapantay na mga cultivator ng espada, upang maging mga Buddha, o upang igalang ng lahat sa mundo. Gayunpaman, paano kung ang isang cultivator ay nagsikap sa buong buhay niya at natanto na ang mga bagay ay hindi tulad ng inaasahan? Ano kaya ang mararamdaman nila? Sa libro, mayroong kwento ng isang determinadong monghe, nais niyang maging walang kamatayan at turuan ng mga tao sa buong buhay niya. Gayunpaman, nagsimula ang isang mahusay na digmaang pandaigdig at ang mga tao ay nakipaglaban saan man sa mundo, na naglubog sa lahat sa isang bangin ng paghihirap. Nagalit ang monghe at nagsimulang pumatay at naging sanhi ng pagdaloy ng mga ilog ng dugo. Nauwi siya sa contradiction sa sarili niya. Sa huli, hindi niya nakamit ang pagiging Buddha. Naging demonyo siya. Sa aklat, may dumating upang bumati at matuto mula sa Buddhist monghe. Sa huli, pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap, nagawa niyang maging Buddha. Siya ay pagod, gayunpaman. At mas masahol pa, pagkatapos maging isang Buddha, napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi tulad ng inaasahan niya. Kasinungalingan ng lahat. Hindi siya natuto mula sa isang Buddhist monghe, ngunit mula sa isang demonyo. Lahat ng ginawa niya ay para sa demonyo. Pagkatapos noon, ang cultivator na iyon ay tumigil sa paniniwala sa anuman o sinuman. Siya ay nagpasya na gawin ito sa kanyang sariling paraan, at naging isang napakalakas na mamamatay tao. Nang basahin ni Linfang ang mga aklat na iyon, nanginginig siya. Ang mga kwentong iyon ay tungkol sa mga nakakatakot na malalakas na cultivator. Mayroon din siyang impresyon na ang mga taong iyon ay maaaring maging kahit sino. Gayunpaman, maging sila man ay naging walang katulad na mga Budistang cultivator o walang katulad na mga demonyong cultivator, sa huli, ang mga taong iyon ay lahat ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang buhay. Ang kanilang mga kwento ay nakakagulat. Upang maabot ang tuktok, maraming pinagdaanan. Hindi tumigil ang clone ni Linfang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga libro. Sa tuwing makakatapos siya ng isang libro, may bago siyang naiintindihan. Ang tunay na katawan ni Linfang ay naglalakad sa Long Night City. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay kumalma na. Natatakpan pa ng buhok niya ang matatalas at nakakasilaw niyang mga mata. Dahil sa layunin ng kamatayan sa paligid niya, walang nang ahas na lumapit. Sa di kalayuan, may mga gumalaw papunta sa kanya. Nakasuot sila ng mga dambuhalang espada, at ang mga enerhiya ay umiikot sa kanilang paligid. Alam ni Linfang na sinusundan siya ng mga tao sa buong panahon, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito. Nasa Purple Clouds siya, wala sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Kung gusto siyang patayin ng mga tao dito, hindi ito magiging madali. Tsaka wala na siyang pakialam. Handa siyang makipaglaban kahit kanino. Lumakas ang mga sigla, at sa wakas ay lumitaw sa kanyang harapan ng ilang tao na may malalaking espada. Nang makita iyon ng mga tao sa bayan, sila ay namangha. Mga taong mula sa Sword Sect. Hinahabol nila ang isang emperador. Napakaraming malalakas na cultivator ng espada, at lahat sila ay mga Great Emperor. Napakalakas ng puwersa. Bakit nila hinabol ang emperador na iyon? Hindi ko alam. Siya ay dapat na mahalaga, kung hindi, bakit hahabulin ng mga dakilang emperador ang isang emperador lamang? Ang daming nagtanong sa isa't isa. Isang malakas na cultivator ng Sword Sect ang sumigaw. Kamahalan, tumigil ka. Ang walang katapusang dami ng matalas na lakas ng espada ay umaalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na lang kayo. Malamig na sabi ni Linfang. Ang kanyang boses ay nagdadala ng lakas ng kamatayan. Ang sword cultivator ng Sword Sect ay biglang sumagot. Pinatay mo ang mga tao mula sa Sword Sect, at sa tingin mo makakaalis ka sa Long Night City. Ang 5 Great Emperor ay sabay na lumipat patungo kay Linfang, at naglabas ng higit pang layunin ng sword. Si Linfang ay naglabas ng walang katapusang layunin ng kamatayan, ang kanyang mga mata ay lumalamig at nanlamig. Handa siyang pumatay. Milyon-milyong death imprints ang pumuno sa hangin at lumutang sa paligid niya. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay nagpang-inag sa lupa at langit sa paligid niya. Ang mga tao sa lupa na hindi gaanong kalayuan ay may impresyon na sila ay mamamatay. Isang bakanting space deployment spell ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfang at siya ay nawala, muling lumitaw sa harap ng isang sword cultivator ng sword cultivator. Mahusay na pangarap ng buhay. Sabi ni Linfang. Nagsimulang makaramdam ng antok ang sword cultivator. Gayunpaman, ang kanyang kakilakilabot na layunin ng sword ang nagpanatiling gising sa kanya. Mamatay. Bumaba mula sa langit ang layunin ng kamatayan at tumagos sa kanyang katawan. Nagpakawala si Linfang ng mga nagmumura na ilaw sa kanyang mga mata. Ang mga espada ng kamatayan ay bumaba mula sa langit sa lahat ng direksyon. Asar. Galit na sigaw ng cultivator na iyon. Nagkalat ang mga lakas ng espada sa kalangitan. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang. Itinaas niya ang kanyang kamao at pinalapot ang lakas ng espada dito, madaling sinisira ang layunin ng sword. Walang makakapigil sa kanya. Sinira ng layunin ng kamatayan ang buhay ng kanyang kalaban. Sabay-sabay siyang tinamaan ng milyon-milyong death stamp. Sinuntok niya ang kalaban. Ang Great Emperor ay sumabog ng malakas.
Ang iba pang mga Great Emperor ay nagtipon sa paligid niya. Gusto nila siyang patayin. Napakalakas ng lalaking ito. Kailangan namin ng tulong. Sabi ng isa sa kanila, naglabas ng Jade Talisman at ipinaalam sa ibang tao. Si Lin Feng ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Madali niyang napatay ang mga Sword Sect Great Emperors.